Good morning po, Sir Orly, Ma'am Weng. Thank you Meron, for inviting me to your program. ma'am, Salamat kami po din po. nagpapasalamat dahil marami Salamat. tayong sigurong pwedeng maibigay para may tulong na rin. Yes. Dahil sunod-sunod po ito nakikita ko naming mga trending na video, mga viral video ng panakit ng mga naka-uniforme halos lahat. So Yes. kitang-kita kung anong paaralan ho itong mga estudyante ito. May latest dyan, no? Sabado lang, ma'am. Oo, ito sa Las Piñas. Yes po. Meron na ho ba tayong malinaw na nagiging siguro pinag-uusapan solusyon? At ang Senado yata parang meron na rin yatang gustong makuha po sa DepEd. Kaugnay po dito sa ganitong sitwasyon, Doc Andaya. Opo, actually, nung Friday lang po ng umaga, kasi Friday ng gabi ito nangyari. Nung Friday ng umaga, pinulong ko po lahat ng mga superintendent sa NCR kasi nga po naglalatag kami ng mas malinaw na direktiba para sa bullying, to stop bullying in schools. So meron po kaming nakalatag na programa na unfortunately nangyari nga ulit ng Friday night itong stabbing incident. Kasi naalala ninyo po, nung 2 weeks ago, I think, meron tayong incident din sa Parañaque. Opo. So it really alarmed us in NCR and also in DepEd. Kung kaya nga po, prior to that, naglabas na po tayo ng polisiya on instituting bag check, safety protocols, and other preventive measures. At sinainan po ito ng ating secretary 2 weeks ago din po. And then, ngayon po ang dinitingnan na namin is to activate the Child Protection Committee per school para lalong mapagtuunan ng pansin yung mga batang medyo nakikitaan nga ng aggression. At ang iba naman ay para magkaroon ng peer counseling also and guidance counseling. Okay. And then we are looking at expanding the scope of the IRR of Anti-Bullying Act and Safe Spaces Act to address yung mga modern challenges like online harassment and peer violence. Tapos yung training din para sa ating guidance counselors. Alam naman ninyo po na kulang ang ating guidance counselors. So meron din po tayong mga tinitrain na mga child protection officers, school heads, and parents. Sapagkat kailangan talagang katuwang dito ang mga magulang para hindi man ma-stop, kundi mapababa yung incidents natin ng bullying. At saka yung deepening ng ating values, tapos pag-integrate ng mga lessons on bullying sa ating mga specific subjects. At pag-offer din ng counseling sessions, hindi lang sa biktima, nakaligtas po siya sa pananaksak or any other violence, kundi doon din sa perpetrators. Ilan lang po ito sa mga programa at mga hakbangin na ginagawa ng DepEd para lalo pang pagigtingin ang ating efforts sa pag-stop ng bullying. Actually, magkakaroon din po tayo dito sa NCR ng multi-sectoral engagement wherein we will ask our PNP, different agencies, SWD, DOH, para tulungan ang DepEd sa ganitong bagay. Yun po yung mga programa. Maganda yan, Doc, kasi habang inyong kinikwento, ASEC, Weng, may ilang mga paaralan, walang kakayang kumuha ng security service. Oo, Iba kasi totoo yan. pag may nakikita, may nakabantay sa gate, Yes. yung mga blue guards mga kung tawagin enforcer. natin. Oo. Makikita nila. Paano ho ba ito? Ito ho ba ay dapat pang idulog sa DILG para o sa mga barangay? Para na rin sa Tama po kayo, sir. mga public school na Opo. wala kakayang kumuha ng ganitong mga Yung mga security. private yan, private, oo. Ay, doon sila makatulong sila. Tama po, Sir Orly, Ma'am Weng. Actually, yung ating LGU ang tumutulong sa ating mga eskwelahan na magbigay ng mga security guard or tinatawag natin na watchmen. Now, yung mga schools, kung kailangan pa nila ng additional security guard, tinitingnan na po na pwede silang mag-hire, ilang job order po ito para ma-augment. Kaya lang po kung hindi talaga kaya ng ating budget, binibring in natin ang ating mga barangay tanod para magpatrol sa mga areas outside the school premises. Kasi ang ibang pong mga ganitong klase or incidents ay nangyayari outside school premises.
So yung tulong po ng barangay napakahalaga, tulong ng PNP mahalaga din po lalo na sa dismissal time ng mga bata. Pati na rin po tinitingnan namin na i-engage palalo ang ating PTA. Meron po tayong PTA sa school. So po pwede din po natin silang lapitan. In fact, ito na po yung gagawin natin. Talagang multi-sectoral ang pagiging approach po dito natin. Asek, yung pong, yan ay sa side ng security na latag natin sa school, yung relasyon ng mga guro at saka estudyante. Pero yung mismo mga guro po natin, problemado sila doon sa pagdisiplina ng mga bata. Dahil meron pong policy na ibinaba ang DepEd few years back na nagsasabi na hindi mo pwedeng pagalitan ng bata kasi baka verbal abuse daw ito. Hindi mo sila pwedeng patayuin dun sa isang sulok ng school. Ba't nung panahon namin walang ganyan? Oh, may pitpit pa ako sa ng ruler, ma'am eh. Bawal na bawal kasi physical abuse ito. So sabi ng mga guro, paano namin didisiplinahin kung takot kami magdisiplina dahil pwede kami makasuhan administratively or criminal. So parang tinatali natin yung kamay ng mga teachers natin sa pagdidisiplina ng mga estudyante, Asek. Opo. Siyempre po kailangan nating protektahan ng mga bata sa mga pang-abuso, physical man yan o verbal. Hindi naman sa hindi pwedeng pagalitan ang bata, kundi we will choose the language that we will use in order to bring to the attention of the learner kung ano yung ginawa niyang mali. Hindi pwedeng taasan ng boses, Asek. Nirerepaso na po natin ngayon ang Child Protection Policy. Tinitingnan po natin itong ganitong aspeto. So positive discipline po tayo. Hindi tayo gagamit ng mga salita na lalong makaka-down sa mga bata, makaka-demotivate. Yun lang po yung ibig sabihin nun. Sa Asek, ganito lang. Meron ito talagang real na problema ng mga guro. May nagsabi na nahuli niya na nag-cheat yung estudyante. She looked away for fear of being charged na baka mag-verbal abuse niya o masaktan niya, madudulot siya ng undue anxiety do sa bata or depression at siya ang masisi. So sa halip na sitahin yung bata, lumingon siya sa kabila. Dinedma niya ito. Yung mga batang pili sa school, hindi masweto kasi nga doon sa ganong klase ng policy. So I think kailangan din somehow mabigyan natin ng tamang direksyon yung mga guro natin. At saka protection din sa kanilang side kasi nandun tayo sa very thin thread ng tama at ano ba yung sobra na pagdidisiplina. Doon tayo may problema, Asek eh. Opo, tama po kayo, Ma'am Weng. Kaya isa sa ating mga hakbangin ngayon bago magsimula ulit ang klase ay talagang orientation on how teachers should deal with these infractions. Kasi mali din naman po that the teacher will just look away even if she caught the student cheating for fear of being charged retaliation in any form or penalties by the school. Hindi po tama yun. Kaya kailangan po ng masusing orientation po ito. Hindi lang sa ganyang aspeto at sa iba pong aspeto in terms of nakita natin na may bullying na nangyayari, how to immediately respond. Ito po yung nakita po namin na mahalaga. Lalo na kasi sa eskwelahan talaga at sa classroom nangyayari. Yung bang pagdami ng bullying cases, Asek, tinitingnan ito, tinatanggap ng DepEd na parang failure ng sistema? Hindi naman po, Ma'am Weng, na failure ng sistema. Pero tinitingnan po natin ang mga tawag dito, causes, reasons why this is happening at this time. Kasi hindi naman po natin tawag doon ma-compare, for instance, yung panahon natin, o nakikipanahon ako sa inyo at saka yung panahon ngayon because of social context. Iba na po talaga kasi. Ang panahon ngayon. Yes, and therefore we have to, in the Department of Education, we have to respond to that, not in the way that we were responding several years ago. Kasi nga po, iba na din itong generation na ito. Ako public school ako. Mula elementary hanggang kolehiyo. Villamor Air Base, Philippine Air Force College of Aeronautics, yan sa may Pasay City. So, hindi, may paraan para kami sweet kung may pagkakamali. Totoo. Hindi naman namantong sa pananakit. Yes. Pero yung paraan na encourage ka na akuin mo yung pagkakamali mo. Totoo yun. At maging isang mas mabuting estudyante. Kasi parang iba parang pawok na di ba? Pag nasweto ng konti, umaabuso na si teacher. Ang pinakamalaking problema natin ngayon ay yung mga lahat ay binibidyo.
Yan. Opo. Kaya na ma-magnify di ba? Oo. Ang problema kung buong buo Mm-mm. Pero hindi ang masaklap yung hindi pinapakita buong video. Yes. Kaya minsan may napapasama na Iba yung akala context. nila, ano ba naman yung teacher na yan? Pero hindi nakukuha yung buong buo kung ano maaaring Correct. nagli doon. Although alam, hindi natin, dapat natin kundihin ang mga uri ho ng panakit. Pero maganda rin ho talagang matingnan itong posibilidad gato na lahat ay nai-introduce sa ganitong mga teknolohiya na hindi ho maganda ang ginagawa sa ating mga kabataan, Asek. Tama po kayo. Isa sa mga tinitingnan po natin na paraan ay yung pagbaban ng cellphones nga po sa paaralan. Pinag-aaralan po natin yan at magkakaroon ng desisyon ang DepEd dyan sa lalong madaling panahon. Pati na rin po yung SOP na bag inspection, tinitingnan din po natin paano ang gagawin natin para maging systematic siya. Ma'am, last na lang, short lang. Ay yung problema natin sa kawalan o kakulangan ng guidance counselor, paano po yung tinutugunan ng DepEd? Opo, ma'am. Ang ginagawa po natin kasi talagang konti po yung ating registered guidance counselors or RGCs ay tinitrain po natin ang ating ibang mga guro na maging guidance coordinator or guidance designates para matugunan po natin yung mga pangangailangan ng ating mga bata, kung saan sila pupunta, kung gusto nilang magkaroon ng counseling o mag-report ng pang-abuso. So meron po tayong training for so dapat bawat grade level nga po doon sa eskwelahan ay meron talagang guidance coordinator or guidance designate na tutugon dito sa pangangailangan. For the meantime that we do not have the guidance counselors. Okay. Asek, maraming salamat po at Ma'am, thank makikibalita you. uli kami. Thank you po sa inyo. Salamat po. Yes po, thank you Sir Orly, Ma'am Weng. Good morning. Assistant Morning. Secretary po ng Department of Education, Dr. Jocelyn Andaya, niyo po napakinggan. Babalik pa ho tayo!